Yes, mga igala, maayong hapon ka natong tanan. Welcome din sa itong panag-uban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Yes, mga igala, no, human na gyud, no? Nahuman na gyud ang filing of COC o nahibaw-an na nato kung kinsa ang magsangka, no? Sa mga posisyon, no? Especially dito sa Davao City, medyo init na kaayo mga igala, no? 77 days to go naman tabagong Pasko, pero imbis mo bugno, init may nun. Kuan ato ang countdown ani mga katambayan, no. Anyways, mga katambayan, no, ani yan ano ang kuno unang pahayag, no, sa to ang Commission on Elections, mga igala, no. Pinaagi sa ato ang Assistant Regional Director, Attorney Gay Innumerables, mga igala, no. Ako na sayang gisaysay na una diha, no, walay nahitabo nga withdrawal kagahapon, no, ikaduha ihanang basahon kung kinsa ang mag-atbang sa mga major positions dinhi sa Davao City, mga igala, no. Davao City lang sa ata, mga igala, no. So mo na, mga igala, no, ipahibalo niya og uban pa nga mga position sa other provinces diri sa region, mga igala. So anyways, mga igala, kaganiya sa gipahiga yung Davao Peace and Security Press Corps media briefing sa The Royal Mandaya Hotel. Iyahaning gipahibalo, no, kini nga mga kuano, mga butang, mga igala. But anyways, una na to nahisgutan ng uban, mga igala, nato sa paminaon, mga igala, si Attorney Gay Innumerables, mga igala, no, para sa paunang hisgutan na nato karong hapon na paminaw nato. Okay, ma'am. For Go ahead, ma'am. Davao City, of course, kagahapon, medyo naamagid mo dito, no? Kasi may nadawat to na news from dito sa taas na there was withdrawal na nahitabo, but then again until 5 yesterday wala talaga. So for Davao City, kani siya based lang ni siya sa report na given to us by our election officers, but this is not yet final. Again, this is not yet final kasi isubmit pa namo ni siya dito sa taas. For Davao City, of course, for Congressman First District, we have how many? 2, 4, 5. 5 ang nagdagan. Rex Labis, Independent. Janet Habines, Independent. Duterte Paulo, HTL. Nograles Margarita, Independent. Maglana Maria Victoria, Independent. For second district, of course, we have Melo Jen Montes Claros, Independent. Campos Augusto Javier III, Partido Federal. Duterte Omar, HTL. And third district, we have Monreal Lito, Independent. Ungab Isidro, HTL. Alag Wilberto, Lakas CMD. Lopez Rui Elias, Partido Federal. And Plaza Dindo, dalawa sila, Partido Federal. And for the mayor, medyo marami ito. Rodolfo Cubos, Independent. Former President, HTL. Former President Rodrigo Duterte, HTL. Caballas Rueno, Independent. Nograles Carlo, Independent. Tan Joselito, Independent. Juline? Jonathan. WPP, LPP. And then for Vice Mayor, Rodora Barcena, Independent. Duterte Sebastian, HTL. Alcibar Richard, Independent. And Alag Bernard, Independent. So that's for Davao City. But for the rest of the region, although I have here, it's not yet official kasi ang magyud na official is dito sa taas. Pero daghang kayo, di siguro mahurot ug basa, no, baka maubos ang isa ka oras. Oo, figures na lang, ma'am. What about the city councilors, ma'am, sa Davao City, ma'am? Okay. Figures na lang po, ma'am. Figures na lang. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ang figure ko is for the entire region, overall total, tanan-tanan na nag-file is umabot siya ng 1,437. Including Davao City, ma'am, no? Including Davao City. Okay. So, in various positions na to? Various positions. Okay. So mo to, mga igala, no, ang pahayag ni Attorney Innumerables, mga igala, ang Assistant Regional Director sa atuang sa atuang Commission on Elections Region 11, mga igala, no. Ang kaganihan, no, walay withdrawal nga nahitabo, pero unsa ba gid, no, for the end time, mga katambayan, no,
daghang kis pangutan na mag-withdraw na kay mag-substitution na pod. Unsa ba yun ang ruling karon sa Commission on Elections no, with regards aning withdrawal og substitutions no, kay murag issue man kay ni kay gyud ipakatag man ito kagahapon gyud no ang mga kuan tawag gani kining mga katong sa tawag gani katong nga impormasyon nga nag-withdraw daw si former President Rodrigo Duterte pagka mayor kay mudagan pagka senador. But anyways, unsa ba gining kuan gyud no for the nth time unsa ni no pwede pa ba mag-withdraw or pwede pa ba mag-substitute after sa period sa election period sa election period sa filing of COC after sa filing of COC. Well, ato na paminawon balik may gala no si Attorney Gay Numerables may gala aron sa explanation ug uban pa nga mga butang nga angay na masayran may gala especially sa taliabot nga halalan 2025. Paminawon to balik may gala Attorney Gay Numerables. Pwede niyo ma-explain balik ma'am no, balik-balikon gyud nato ni kay murag diri nagasugod ang misinformation ni. Unsa ba kining about ma'am? Pwede pa ba mag-substitution? Pwede pa ba ang withdrawal after the filing of COC? As to withdrawal, anytime pwede mag-withdraw. Again, anytime pwede mag-withdraw, even after the filing of the COC. But then, if you withdraw and then magpa-substitute, that is already, wala na siya. Kasi up to October 8 lang. So, any withdrawal na mahitabo after October 8, wala na yung substitution. Kasi ang substitution nato is only up to October 8. Ang naalay substitution na mahitabo kung mamatay ang kandidato or ma-disqualify. Oo. Now, meron natay petsa pod na kanang ang substitution kunyari namatay or na-disqualify before November 15, the person nga namatay or na-disqualify, pwede siya ma-substitute sa iyahang kauban sa political party. Kauban sa political pamilya. Dili. Depende sa iya if kapamilya or kauban sa politika. Basta it has to be from the same political party. Kaya ang independent candidates, wala may substitution to speak of. Ang naalay substitution are those running under a political party. So until November 15, kasi may deadline tayo sa substitution na masikinsa lang basta coming from the same political party because ang final list nato, ang deadline is November 15 for purposes of printing the official ballots na mag-appear dito ilahang mga pangalan. Now, if it's after November 15, kaya di na magiging maapas, kaya na-print naman na, nagsugod na mag-printing ato ang balota, if it's after November 15, kung na-is substitution na mahitabo because of death or disqualification, ang buhaton ana, still coming from the same political party but with the same surname. Kasi hindi naman ma-erase. Oo, surname, same surname. After November 15 na ng same Yes po. surname. Yes, Pero right now, Bob, no, kay, di ba, under katunta ng mga COCs ang disabit sinis, ipasa ninyo for ERB. No, ang ERB is yung sa registration yon. Sorry, pero yung yung mga... Yung kani siya, COC. isubmit na mo ni siya dito sa law department kasi sila na pud ang magtan-aw. I-check nila tanan kung tama ba ang kona nga gi-submit, tama ba ang ilahang mga gipangsulat dito, but based only on the declarations or what is being written on the COC, ang ilahang pag-screen dito sa taas. Kung tama ba ang number of copies na na-receive, basta kompleto, dito sila i-check na nila tanan dito. Even the kona, if ang kona tama ba ang signatory, ang authorized person to sign the kona. Oo. Kasi kami din we do not know Wala mi power na mag-screen. What we are doing right here sa baba is only to receive what is being filed to our office provided that tama ang tanang napilapan ang dapat pilapan sa COC. Attorney, kanila ba clarify lang nato, without necessarily mentioning that name or names, example, ang mayor na nakita ko, so death, no? Tapos, can the vice mayor pwede maangat sa mayor? Kung elected na sila.
That is succession. Hindi pa elected, ma'am. Depende depende sa party. So Kasi sa party yan eh. Pwede din, ma'am. Pwede din. I-appoint or No, party ano yan eh. Depende sa party. Like if somebody dies or is disqualified, then it's up to the party kung kinsa ang ilahang i-substitute. pwede kayo nakapile na. Pwede mag-withdraw tapos mga changes pa, oo. Pero ma'am, Pero kung buhian niya, wala na mapuli. Diba? Kasi no substitution anymore sa baba. Oo, only kung mamatay or ma-disqualify. attorney, speaking of disqualification, unsa ba ang grounds for disqualification? Ang disqualification is violation. Violation sa election rules, ma-disqualify ka. How about ma'am, kung tayo, for example, no, there are instances na nasa Supreme Court karon na ruling is because wala na decisionan sa Comelec Anbang. Kaning issue sa crimes involving moral turpitude. Unsa na pagkuan nato pag-resolve kay Okay. murag na may ubad kun nga murag kanang papatakaan na nila o dili nila i-declare nga nasa sila yung mga convictions, no? Sir, give na ko na ma-answer, no? Kasi what we're trying to do here is only receive and also wait for further notice coming from, kung pa-implement sa mo, i-implement na mo. So purely ministerial lang Yeah, jud siya, ma'am. ministerial lang dito kami dito. Wala kaming, yun nga, di kami nag-screen, dili gani mi nagahimi og policy namo because we're just waiting from the policies upstairs or any directives from sa taas. So so ang inyong kon is i-submit na ninyo and Yeah, then i-submit lang it namo. depends on the anbang pa magkuano mo ang ERB No, actually, i-check siya sa law department. sa law department tapos ipasa sa Ipasa sa another office namo to make it official and then that's the time na i-publish nila ang sa website. katong kwad na katong- COC na nila. I-publish nila ang COC at the same time ang list. Maka-receive po ba og kwan ma'am or maka-receive po ba og, kaning election complaints ang Comelec district offices or provincial offices ma'am? Complaints as to violation. As to ano ma'am ilang i-challenge Yung or mga ilang- petitions, oh, no, dito sa taas. So Comelec Manila Oo, sila mo dito sa kwan. taas. Oo. Declaration of a nuisance candidate, a petition to declare a nuisance candidate, petition for disqualification, petition to cancel, certificate of candidacy dito sa taas tanan. Last lang ma'am, with regards sa kano sa magsugod ang mga Comelec checkpoints ma'am na ikuha ninyo sa AFP and sa PNP. Okay. Election period, which is January 11? 11 or 12? 11? Next year. So, election period, mag-start ang ganban. Oo. And then, ang campaign period for national positions, senators and party list, Feb 11, and sa local positions, March 28. Nasa nandiyo how about sa security ma'am na nag-convene na ba ang RGSCC? Wala pa may naka-meeting. Actually, right after the filing unta, ang amo ang director nagplano na we will conduct the first RJSCC for Region 11. But then, medyo na busy man kay daghan manggug bisita, tapos daghan pug atenan. So, di pa usa. So, hindi pa namo pa may kabalo kung when ma-schedule. Okay, thank you ma'am. So mo to mga higala no, klaro. Ang kuan lang gid mga higala no, nga pwede ka mag-substitute kana lang kuno number 1 due to disqualification or death mga higala no, kanang after na sa kuan. No? So other than that, kuan ba due to sickness, dili na pwede, no? So kung ma-disqualify, pwede na kapartido nimo, no? Or kamag-anak nimo nga parehas og apelyido, mo to sa namatay, no? Nga part lang pod sa partido. So mo na to ang explanation ni kuan, no? So other than that mga higala no, ang kuan gyud no, ipaklaro pod nga dili sila makasala dinhi mga higala kung kisa bang nuisance candidate or dili, it's because yang gi-explain purely ministerial lang ang ilahang duty no sa filing of COC. So ang mo kuan na kay ang law department na sa kuan no, sa Commission on Elections sa taas no, sa national office nila ang mooy mo sala ni ini no. So anyways, unta nasabtan ninyo kay Bisaya gito mismo ni Attorney Gay no ang mga kuno
kaning pagpaklaro no sa atong mga pangutana diha no with regards sa kaning bag-ong ruling karon on substitution nga walay substitution gyud per se, and then og uban pa nga mga angay na to masabtan og masayran mga higala. Anyways mga higala, balik kita man lang sa mga importante pahinumdum nga to si Bianan. Yes mga higala, balik kita din sa to panaguban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kumusta mo diya mga katambayan no? Wala ta mo na kumusta kaganiha. No? Anyways, okay ba inyo ang weather diha no? Kay kada gabi na lang no. Actually mo pun ako gigon kaganiha sa usapang agrikultura no. Nga kada gabi nagi pag-ulan gyud mahitabo gyud no sa pipila ka mga lugar. Anyways, kada gabi man pod no sa hapon pero unta lang okay lang ng gabi kada makauli na ta sa ato ang kuan no panimalay no kana nakatulog na ta no. Para di pud ta ma kuan pud no basa inig uli. Ay nako. Anyways, mga higala, speaking of kaning ulan, dili ta sa kuan mga higala. Speaking of karon November 9 mga higala, dunay anong gi-anunsyo karon ang kuan no Davao City Water District mga higala kun asa sa November 9. Sunod bulan na mga higala no. Kanang inyong consumption sa kuan mga higala karon November 9 libre kana. Anong libre? Of course, ang mark ngayon to ni sa to. Libre siya itungod anniversary sa Davao City Water District mga higala no. And ang uban pa ana mga higala no. Modo na kinagtaas naman pugod daw sila og kuan no. So karon mga higala first time no. Sumala pa ni Ma'am JC Duay Lungsod mga higala nga first time daw ni nga sa anniversary nagpalibre sila og tubig. Oh. Kana na pong adlaw mga higala. Anyways mga higala lang sa ubang impormasyon o angay na to nga mahibaw-an mga higala ato paminawan mga higala no si Ma'am JC Duhay Lungsod no ang spokesperson sa Davao City Water District. 24, maghatag og libreng patubig si DCWD sa mga customers among residential connections, which we're very excited no to promote. So kani ang launching anang atong libreng patubig promo on November 9, 2024 for residential connections with 1/2 inch meter size. Second on the list sa ato ang announcement aparte no sa ato ang pag-respond sa atong nakita na mga water challenges in areas diri sa ato ang syudad na medyo nawala pa na sulod sa ato ang service coverage area, and at the same time mga nearby cities and provinces na nagproblema o water access, DCWD is relaunching ang ato ang bulk water sale service. Kung asa, pwede na sila mupalit og tubig from DCWD by hauling through water tankers at 70 pesos per cubic meter or 1,000 liters. So, barato na kaayo ni siya. All this para matabangan nato itong mga areas na naglisod og access og affordable and drinkable water supply. So we're very excited to share this with you this morning. Okay, maraming salamat Ma'am Jay sa atong libreng patubig. Yes, this is intended actually for all residential connections with 1/2 inch meter size, which is around 198,000 service connections ni Water District. So, kung residential mo, 1/2 inch size mo, on November 9, libre ang inyong tubig. November 9. Yes, 2024. Bakit November 9, ma'am? We understand that during November manggod, labaw na pag panahon sa kalag-kalag, and it falls on a weekend right now, if I'm not mistaken. Daghan kaayo ang mugawas sa syudad, and then ay mabili na ng mga labhunon, ang mga balay, wala na limpyuhan. So, timing kaayo, pagbalik the next weekend, dara na nila atimanon, no? Ang mga labunon, ang mga nabili na mga hinluonon. So, that's the reason why we targeted ang November 9. Kaya we are thinking that that would be the time na medyo kusog yun ang gamit sa mga tao. So, in time for our anniversary, supposed to be November 3, that's a Sunday, wala may tao diri sa Davao. So, motong gitaon na to na November 9, 2024. So this offer is in line with our 51st anniversary celebration.
silbing pasalamat no sa suporta na gihatag sa mga taga Davao City sa atuang operation for more than 50 years, and looking forward for another 50 years no in service sa DCWD. And what better way to do that than provide free water to our customers, even just for one day. Yes, naagahapoy mga commercial na 1/2 inch size ang ilang metro. Muning katong pag ang size sa water meter kasi would depend on the declare nimo na projected water consumption ninyo as a connection. So kanang 1/2 inch mo na siya katong usual nato na gina-provide for residential connections. So in order to qualify sa libreng tubig pa promo on November 9, 2024, dapat residential ka and at the same time 1/2 inch size ang imuhang metro. So in total, kanang usual sa balay, kanang limit usa 1/2 inch limit siya, standard na siya kanang sa usual na mga residential connections. So sa mga consumers sa DCWD sa Davao City, pila ang That's around 198,500 connections because maka-avail. So kanitanan libre ang tubig on November 9, 2024. So kanan yung mga labunon na natapo kay naglaglaag mo tong November 1, 2, 3, or 4. Nga next time yung 5. Wala mo nakapanghinlo sa balay. Liguin yung mga pets. Ilaras na karang November 9, 2024. Wala dito ko nga reading gid ana ma'am kanang a day. Actually, the reading naman nato is scheduled. So nala na siya back-end na computation to determine no, ang inyong consumption for that day. Kasi ko baba ang pressure sa tubig kay tanang gamit pa. Ano, hindi naman. As is na siya. Walay mahitabo na reduction, adjustment sa water rate. As is na siya. Pero on November 9, atuwa na siyang ihatag na libre. November. Kala ko sa amo na area ma, posibleng nga walay tubig na. So hindi makapit, pwede ba the next day kung ano sa mansyon? Magstorya ta kung mawad-an yung mong tubig. But we're confident no, that on that day, we will make sure nga na-adjust supply para naman ma-avail sa intended nato na beneficiaries ang libreng patubig. Ang supply sa tubig mo kasi baba ang pressure. Ato na panikamutan niya, sulong naman as walay turbidity no. Ato na po nag-istorya ang ato ang project partner na si Apo Agua para masiguro nato. Wala water interruption ma'am. Ato, wala ta as much as scheduled interruption, wala tayo i-schedule ana. Hopefully, hindi naman masyado affected na sa brownout ang operation, Ma'am Hayes. Gana na lang yung turbidity. So, atuan po ng istoryahon ang Apo Agua. Kasi the target naman is to make sure that the 198,500 connection comprising all of us, maka-avail, ana. What's the reason ma'am? Ano siya, November is our anniversary month. Actually, November 3. Tapos, motto, na-decidean sa Board of Directors and Management to provide free water considering that in our 50 years of operation, although there were some challenges, supportive naman ang Davao City in general. So, since we're already entering the next 50 years of our operation, we want to celebrate that with our customers by providing free water. And syempre, the priority ay mga residential connections para makaingon po mo no, nag 50 years na water district, nakatagamtam po mong libreng patubig. Walang C2C ma'am no? Walang C2C. Sisi. Convert to cash. Wala! Itong nag-himong boarding house nga commercial ang category, makakit siguro. Dili na, sir. Residential connections lang yun with 1/2 inch size. So, mao to mga katambayan no, ang pahayag ni Ma'am JC Duhay Lungsod mga higala no, ang spokesperson sa Davao City Water District no. So kani nga kuan mga katambayan no, kani nga adlaw, kani nga kuan chance nato ni nga magkalas-kalas mog tubig. O pag kuan no, pag swimming pool mo anang adlaw
swimming pool sa paba. O lumsin yung mga tanom og tubig. Pwede mo maglaba. Gikan buntag hangtod gabi No? Usa nang November 9. Oy, Sabado. Tama-tama. Ang uban na day off. So pwede ninyo naggamiton mga higala na kuan no nga malabhan ninyo tanan mga higala pero bisag wa man tay kuan no. Dusod gid mo gid nato na makumpleto labatan na no. Pero basin di ay no. Anyways, mga higala, mo ka na naglangkob sa ato ang panaguban karong hapon mga higala no. Ug sa ngalan sa tibok pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas na mga higala ako hinakaban Armando Finiquito alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas. Daghang salamat ug mayong hapon kanaton tanan. Amping kita kanunay mga katambayan.